panahon, makatotohanan. Kaliwat kanan na naman ang mga okasyon nitong mga nakaraang araw dahil sa paggunita ng Pasko at Bagong Taon. Kaya, patok na naman ang inuman. Kaya sa mga nag-iisip pa lamang ng iinumin sa mga susunod na okasyon, ito ay para sa inyo. Puso ka si Sa bayan ng Pasig sa Maynila ay may isang tampok na paggawaan ng kinagigiliwan ngayon na strawberry mango wine na paandar naman daw ng mga estudyante. Naisipan lamang daw ng mga estudyanteng ito na gumawa ng simpleng wine para lamang sa kanilang proyekto. Ngunit nagulat na lamang sila na patok at pinipilahan na ito ngayon. Kilalanin ang Let Me Be The Wine na kinabibilangan nila Erich, Sam, Mark at Juan Carlos. Ferment sarap, ferment saya! Noong una po kasi, ginawa po namin siya, trip-trip lang talaga para sa grades. Pero ngayon po, ito na po yung nagsilbing kabuhayan po namin. Una raw ay bumili sila ng mga sariwang prutas, mangga at strawberry. Opo, tamang-tama lang po talaga yung season ng mga prutas na ito, kaya naisipan namin gawing wine. Nag-research kami ng mga basic steps at mga kailangan sa paggawa ng fruit wine at nag-eksperimento hanggang sa makuha namin yung tamang timpla. Tapos, nagtulungan kami sa paggawa ng fermentation chamber para sa aming proyekto. At gamit yung mga datos na nahanap namin, nagsama-sama lang namin to hanggang makabuo kami ng ganitong product. Para mas maunawaan kung paano nila ginawa ang kanilang tanyag na wine, ipinasilip nila ang proseso ng kanilang winemaking. Una sa lahat ay kinakailangan nilang hugasan at siguraduhing malinis ang kanilang mga sariwang prutas. Dito namin ginagamit ang pinakamasarap at pinakasariwang mangga at strawberry mula sa lokal na bilihan dito sa Pasig. Ang malinis na prutas ay magbibigay ng talagang masarap at malinis na wine. Bale, pagkatapos po hiwain yung strawberries, gagawa naman po tayo ng mango pulp sa pamamagitan ng paghalo ng asukal at mangga. At saka ito i-blender. Tapos po ay dudurugin po namin yung strawberry at saka haluan ulit ng asukal. Hayaan po namin ito sa loob ng 1 oras. Susunod po niyan ay ihahalo na ang dalawang prutas at saka pakukuluan ng 30 minuto. Doon na rin po namin ilalagay ang yeast nutrient, acid blend, enzyme at tannin. Pagkatapos ng lahat ng paghahanda, isinama na nila ang prutas sa chamber. Dahil nga po sa subject namin ng biology, mas nalaman namin yung kahalagaan na itong prosesong ito para makagawa ng isang fermented wine. Dito naman po namin inahalo yung mga sangkap at iniiwan ng ilang araw. Ang aming secret ingredients, ang aming dedikasyon at pagmamahal sa craft na ito. Kinabukasan ay saka namin lalagyan ng yeast. Kinakailangan rin namin ito takpan ng mahigpit at hayaan ng 48 oras. Pagkatapos ng ilang araw, inaasahan namin na makakakuha na kami ng masarap at matamis na strawberry mango wine. At sa tulong ng aming tagline na Ferment Sarap, Ferment Saya, nais namin iparating sa lahat na ang paggawa ng wine ay hindi lamang basta proyekto para sa eskwela, kundi isa din ito sa mga pamamaraan upang maipahayag ang ating pagmamahal sa bagong kahulugan ng sining. Sa aking naging karanasan, labis na nakakaaliw yung gawain na ito, lalo na yung paghalo-halo ng mga sangkap. At nakakamangha din kasi hindi lamang ako tinuruan kung paano gumawa ng wine, kundi tinulungan din ako na mas lalo pang maintindihan ang proseso ng fermentasyon at cellular respiration. Hindi tulad ng karaniwang pamamaraan ng pag-aaral na ginagamitan ng tenga at isip, ito ay aktwal na ginawa namin at nakita ang proseso. Kaya lubos ang pasasalamat ko sa activity na ito dahil masaya kaming natuto. Alam niyo po, sa totoo lang, akala ko talaga yung paggawa ng wine mekos-mekos lang pero hindi pala
Habang ginagawa po namin itong wine na ito, ang dami ko po talagang natutunan, lalo na sa fermentation. Kasi akalaan niyo po yun, mula sa glucose or sugar na kalaunan magiging acid or alcohol dahil sa fermentation, ang mas lalong magpapalabas sa linamnam at aroma ng mga prutas na ginamit namin. Hindi lang po yun, nalaman ko din po na hindi lang pala natatapos ang fermentation sa paggawa ng wine. Ginagawa din po pala ito sa mga tinapay, yogurt, at iba pa. Kaya miss, thank you po dahil sa pinagawa niyo po. Naniniwala na po ako doon sa kasabihan na habang tumatagal, mas lalong sumasarap. Grabe. Like as in, sa experience ko, mas tiglan talaga yung paggawa ng wine para mag-gets mo lalo kung ano nga ba talaga yung fermentation. Like, hindi lang sa lecture. Mo nauunawaan, hindi. Like, in real life action mo mismo, makikigets yung learning. Tapos, ang cool lang kasi, ikaw mismo yung makakita ng process ng fermentation kung paano nga pa nag-turn sugar into something na nasa mga prutas. Tsaka ang cool lang kasi, iisipin mo, ilang wine and beverages yung mga pagkain na gumagamit ng fermentation. Meron din iba't ibang mga pagkain na gumagamit ng fermentation process. Tsaka, mas lalong maunawaan yung cellular respiration kasi, like, as in, magiging scientist ka na lang bigla even though magawa ka lang naman ng wine gamit ng fermentation process. Tapos, alam mo yung feeling na nauunawaan yung mga bagay-bagay gamit yung mga nakikita mo. Kasi, nakikita mo talaga kung paano mga process ng cellular respiration nangyayari fermentation. Tapos, sobrang hands-on and enjoyable lang ng experience na mararanasan mo if ikaw mismo yung makakita kung paano nga ba nangyayari mo ngayon. And sa experience na to, mas naunawaan ko lalo yung fermentation, cellular respiration. Kapag kasi sinabi yung salitang fermentation, iisipin natin na komplikado masyado o mahirap, lalo na kapag lecture or discussion ng cellular respiration. Hindi ko masyado naiintindihan kasi hindi ko maisip sa utak ko kung paano siya nangyayari sa totoong buhay. Kasi syempre, microscopic siya at hindi natin nakikita with our very own eyes, kaya ang hirap isipin. Pero sa pamamagitan ng fermentation and experimentation na to, nakita natin yung proseso macroscopically. Hindi man natin nakita yung mga organism na naging dahilan ng prosesong ito, pero nakita naman natin yung effect ng kanilang ginawa. And nakita natin ito sa pamamagitan ng wine natin. So, with this fermentation experimentation, mas naintindihan ko yung cellular respiration and paano nagpa-process anaerobically ang mga organism. Tinawag nila ang kanilang produkto na Let Me Be The Wine. Kaya ano pang hinihintay nyo mga ka-ferment? Subukan nyo na ang wine na ito. Maaari silang i-contact sa 0912-345-678 o kaya naman ay i-email ang sanaakonalang@gmail.com sa mga nais bumili.